Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at kayo ay miyembro ng SSS o GSIS, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng inyong buwan ng Marso. Hindi lang basta update ito. Ito ay tungkol sa pera na pwedeng naghihintay na sa inyong pangalan na nakalagay na sa sistema na handang ilabas. Pero kung hindi kayo handa, kung hindi ninyo alam ang mga bagong hakbang, posibleng maantala ang inyong pensyon o mas malala pa, posibleng hindi kayo makatanggap nito ngayong buwan. At alam ninyo, hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa maraming seniors natin. Nakaranas na ng delayed pensyon, hindi na update ang bank account. O worse, ang pera ay na-credit sa maling account at walang nagsabi sa kanila hanggang huli na ang lahat. Kaya ngayon dito tayo magkasama parang magkaibigan na nag-uusap sa mesa at sasabihin ko sa inyo ang lahat ang 7,500. Pension credit na nagsisimula ngayong Marso 2026. Kung sino ang karapat-dapat, kung kailan eksaktong darating ang pera sa inyong ATM at kung ano ang mga dapat ninyong gawin ngayon din bago maging huli ang lahat. Ito ang uri ng usapan na dapat sana ay sinabi sa inyo ng gobyerno mismo pero hindi nila ginawa kaya ginagawa ko ito para sa inyo. Manatili kayong nakakatindig at pakinggan ng bawat salita dahil bawat sentimo ng inyong pinaghirapang pensyon ay mahalaga. Una, pag-usapan natin kung ano nga ba talaga ang tinatawag na 7,500 pension credit na ito. Marami sa ating mga senior ang narinig na ang balitang ito pero hindi sigurado kung totoong para sa kanila ito o hindi. Kaya linawin natin. Ang 7,500 ay hindi isang bagong programa na simula sa wala. Ito ay kaugnay ng pinagsamang monthly pension, amount na tinatanggap ng maraming SSS, pensioners na mayroong matagal ng approved, pension kasama na ang base pension ng dependents, allowance na 500 para sa bawat minor na anak hanggang 5, at ang adjustment na dulot ng pinakabagong executive order na nagpataas ng minimum pension para sa ilang kategorya ng pensioners. Para sa GSES retires naman, ang 7,500 ay maaaring katumbas ng pinakamababang guaranteed pension amount para sa mga retires na may sapat na years of service, lalo na ang mga nagretiro, bilang government employees na may hindi bababa sa 15 hanggang 20 taong serbisyo. Ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong maunawaan ay ito. Ang 7,500 ay hindi isang dagdag na bonus na ibinibigay sa lahat ng basta-basta. Ito ay isang credited amount na automatikong pinoproseso ng SSS o GSIS depende sa inyong pension bracket. At ngayong Marso 2026 ang sistema ay na-update na upang mas mabilis at mas tumpak na may credit ito sa inyong registered bank account mid-linked account. Kaya kung hindi pa kayo nagtala ng tamang bank account sa SSS o GSIS, ito na ang pinakamataas na urgency na i-update. Ninyo iyon at pag-uusapan natin kung paano mamaya. Ngayon, pag-usapan natin ang schedule ng pagbabayad sapagkat marami sa ating mga seniors ang nagtataka kung bakit minsan ay darating ang pensyon sa ibang PSA kaysa sa inaasahan. And as na dahil may sistema ang SSS at GSIS na tinatawag na staggered release schedule. Ibig sabihin, hindi sabay-sabay na nire-release ang pensyon para sa lahat. Para sa SSS pensioners, ang pangkalahatang pattern ng release ay batay sa huling digit ng inyong SSS number. Kung ang huling digit ng inyong SSS number ay 1 o 2, kadalasan ay nire-release ang inyong pensyon sa unang bahagi ng buwan sa pagitan ng ika-1 at ika-week kung 3 o naman, inaasahan ng release sa pagitan ng ika-9 at mga may 5 o 6 ay sa pagitan ng ika-11 at ika-15. At kung 7, 8, 9 o 0 ang inyong huling digit, ang inyong pensyon ay karaniwang nire-release sa ika-16 hanggang ika-20 ng buwan. Ngayong Marso 2026, dahil sa bagong digital processing upgrade ng SS, sinasabi ng opisyal na komunikasyon mula sa mga tanggapan ng SSS na ang mga pensyon na may halaga sa loob ng 7,000 hanggang 8,000, bracket na kasama na ang inyong 7,500, ay may priority processing na ibig sabihin ay posibleng mas maaga pa kaysa sa normal schedule ang pagtanggap ninyo nito. Para sa GSIS pensioners naman ang payout ay karaniwang mas straightforward dahil direkta itong nakalink sa inyong GSEs, card o sa inyong designated bank account sa Land Bank o DBP. Ang release para sa buwan ng Marso ay karaniwang nagsisimula sa ikatlong linggo ng Pebrero. Ibig sabihin, posibleng nasa inyong account na ito bago pa man magsimula ang Marso mismo.
Kaya kung nagbabasa kayo nito ngayon at hindi pa kayo nakakatanggap, huwag kayong mag-alala agad. Suriin muna ang inyong account balance at kung wala pa rin sa Marso 10, iyon na ang hudyat na. Kailangan ninyong kumilos. Ito na ang pinaka-practical na bahagi ng ating usapan. Ngayon kung paano ninyong susuriin kung natanggap na ninyo ang inyong 7,500 pension credit ngayong Marso. At makinig kayo ng mabuti dahil marami sa ating mga seniors ang nagsasabi na checking now pero hindi naman talaga nila alam kung ano ang tamang paraan ng pag-check. Una, kung meron kayong ATM card na nakalink sa inyong SSS o GSIS pension, maging ito man ay isang Union Bank account, Land Bank, DBP o kahit BDO o Metrobank. Kung nairehistro ninyo ito sa SSS, pumunta sa pinakamalapit na ATM at i-check ang inyong balance. Huwag kayong basta mag-withdraw ng malaki nang hindi muna nini-verify ang eksaktong halaga dahil may mga bayad na transaksyon ang ilang bangko kapag nag-withdraw kayo sa ibang ATM network. I-check lang ang balance. Libre iyon. Pangalawa, kung mayroon kayong smartphone at na-download na ang banking app ng inyong bangko, mas maginhawa ang pag-check doon. Makikita ninyo bang eksaktong petsa ng credit at ang halaga? At kung may label na SSS pension o GSI pension ang transaction, kumpirmado na. Kung walang smartphone ang inyong sarili, magtanong sa inyong anak o apo na tumulong sa inyo. Tubes tabaw bilas pamilya. At hindi sila dapat mag-alinlangan na tumulong sa inyo sa ganitong bagay. Pangatlo, para sa mga gumagamit ng HUMID card bilang pangunahing paraan ng pag-access ng pensyon. Tandaan na ang HUMID ay may embedded na e-money feature. Tamay siya sa rin pumunta sa SSS. Accredited payment centers tulad ng Bayad Center o SM Business Center at mag-inquire sa inyong HUMID balance doon. Marami sa ating mga seniors ang hindi alam na ang kanilang pera ay nandoon na pala sa HUMID at hindi lang sila nakakaalam kung paano i-access. Hindi isa pang bagay na gustong sabihin ko sa inyo, kung hindi pa registered ang inyong preferred bank account sa SSS or GSIS online system, huwag ninyong ipagpaliban pa. Maaari kayong magrehistro online sa MySS Portal or GSISE services or personal kayong pumunta sa pinakamalapit na branch. Magdala ng inyong UMID, valid government ID at ang inyong account, number at passbook o ATM card ng bank account na gusto ninyong gamitin. Ngayon pag-usapan natin ang isang paksa na kaunti lang ang nagsasalita tungkol dito, kanadatsay ang posibleng bawas o kluba sa inyong pensyon. Oo mga kababayan, may mga sitwasyon kung saan ang inyong 7,500 ay hindi ninyong matatanggap ng buo at kailangan ninyong malaman ito para hindi kayo magulat o magalit kapag nakita ninyo na mas mababa ang credit kaysa inaasahan. Ang pinakakaraniwang dahilan ng bawas ay ang tinatawag na pension loan deduction. Kung kayo ay kumuha ng SSS Pension Loan o GSIS, consolidated loan noong nakaraang mga taon, ang monthly amortization nito ay otomatikong NID deduct mula sa inyong pension bago pa man ito i-credit sa inyong account. Halimbawa, kung ang inyong full pension ay 7,500 pero may buwan ng amortization, kayo na 1,200, ang inyong matatanggap ay 6,300 lang. Kaya kung nakita ninyong kulang ang dating, ito rin may dapat niyo check ang inyong loan balance at amortization schedule. Pangalawa, may mga senior na hindi pa naka-update ang kanilang beneficiary records. At dahil dito, may mga kaso kung saan ang pension ay temporary. Naka-hold habang nire-review ng SSS o GSIS ang status ng pensioner. Nangyayari ito lalo na sa mga seniors na matagal nang hindi nag-personal appearance o hindi nagsumite ng annual confirmation of pensioners o KOF. Ang isakop ay isang requirement ng SSS kung saan kailangan ninyong personal na lumabas at mag-pocket assist branch or sa isang designated verification point para kumpirmahin na kayo ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat makatanggap ng pension. Kung lumampas na ang isang taon mula noong huli kayong nagsumite ng AOP, posibleng na-suspend ang inyong pension nang hindi ninyo nalalaman. Pumunta agad sa pinakamalapit na SSS branch at dalhin ang inyong HUMID at isang valid ID. Para sa GSIS naman, may tinatawag na life verification na katulad na proseso. At kung hindi kayo nakapagsumite nito, maaaring ma-freeze ang inyong pensyon. Ang mabuting balita ay maaari na itong gawin sa ilang rural banks at accredited institutions na malapit sa inyong lugar. Hindi na kailangan pang pumunta sa GSIS main office. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga benepisyong maaaring hindi pa alam ng maraming seniors, ang mga tinatawag naming hidden
benefits na nasa loob ng inyong SSS o GSIS account na hindi kayo informed. Una, ang Medicare o PhilHealth integration. Kung kayo ay SSS pensioner, automatiko kayong miyembro ng PhilHealth bilang lifetime member. At ang inyong PhilHealth premium ay binabayaran ng SS mula sa inyong monthly contribution fund. Ibig sabihin, hindi ninyo kailangang magbayad ng hiwalay na PhilHealth contribution at maaari kayong gumamit ng inyong PhilHealth benefit sa ospital ng walang bayad para sa maraming serbisyo. Pero ang problema ay marami sa ating seniors ang hindi nagagamit. Ito dahil hindi nila alam na active pa ang kanilang PhilHealth. Pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth office o i-check sa kanilang online portal gamit ang inyong PhilHealth ID number para ma-verify ang inyong status. Pangalawa, ang SSS Funeral Benefit. Daway ko isang benepisyo na ibibigay sa pamilya ng isang deceased SSS member o pensioner at ang halaga nito ay maaaring umabot sa 40,000. Pero ang nakakalungkot ay maraming pamilya ang hindi nakakaalam na may ganitong benepisyo kaya hindi nila ito na-reclaim. Sabihin ninyo ito sa inyong mga anak o kapamilya ngayon din. Kung may mangyaring hindi inaasahan, huwag nilang kalimutang mag-claim ng SSS Funeral Benefit. Pangatlo, ang death benefit para sa mga surviving spouse. Kung namatay ang inyong asawa at miyembro siya ng SSS o GSIS, maaaring kayo ay karapat-dapat sa survivor's pension. Maraming balo at biyuda ang hindi nakakaalam na may karapatan pa silang makatanggap ng buwanang pensyon kahit patay na ang kanilang asawa. Ang halaga ay depende sa contributions ng yumaong asawa, pero ito ay isang seryosong benepisyo na hindi dapat mapabayaan. Mabilis nating pag-usapan ang tungkol sa buwis. Maraming seniors ang nag-aalala na mabubuwisan ang kanilang pensyon. E ang magandang balita ay sa Pilipinas ang SSS at GSIS pension ay tax-exempt sa ilalim ng National Internal Revenue Code. Ibig sabihin, ang inyong 7,500 na pensyon ay walang withholding tax na ibibigay. Ang buo ay sa inyo. Hindi kayo kailangang mag-file ng income tax return dahil sa pension income lamang. Pero may isang bagay na dapat mapansin. Kung meron kayong ibang pinagkukunan ng kita, bukod sa pensyon tulad ng rental, income o negosyo, kailangan pa rin ninyong mag-declare noon sa BIR. Ang exemption ay para sa pension income lang, hindi sa lahat ng inyong kita. Para sa maximization ng inyong pension, income, narito ang aking payo. Huwag kayong basta mag-withdraw ng lahat ng inyong pensyon sa isang araw, mag-iwan ng konti sa inyong account para mapanatili ang account na active at para maiwasan ang account maintenance fees. Kung may savings account kayong nakalink sa pension, alamin kung ang inyong bangko ay nag-aalok ng senior citizen interest rate premium dahil ilang bangko sa Pilipinas ay nagbibigay ng karagdagang interest para sa mga depositors na 6 taong gulang pataas. Mga mahal kong kababayan, sa lahat ng aming sinabi ngayon, ang pinakaimportanteng mensahe ay ito. Huwag ninyong hintaying lumabas ang problema bago kayo kumilos. Suriin ang inyong ATM ngayon. I-verify ang inyong ACOP status. Kausapin ang inyong pamilya tungkol sa mga benepisyong ito dahil ang inyong pensyon ng 7,500s na iyan ay hindi regalo ng gobyerno. Ito ay resulta ng inyong mga tao ng pagtatrabaho ng inyong pawis at pagod ng inyong tapat na pagbabayad ng kontribusyon sa loob ng maraming dekada. Karapat-dapat kayo sa bawat sentimong iyon. At bilang inyong nakaibigan sa impormasyong ito, ang aking kahilingan sa inyo ay ito. Tunibahagi din niyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kapitbahay na senior dahil mayroon doon na hindi pa nakakaalam ng mga bagay na ito. Ang isang pag-share is ninyo sanay maring magkahalaga ng libo-libong piso para sa isang kapwa senior na kulang ang alam sa kanyang mga karapatan. At kung meron kayong mga katanungan, ilagay ninyo sa comments sa ibaba. Basahin namin ang bawat isa at susubukan naming sagutin ang inyong mga concern. Kayo ay hindi mag-iisa sa paglalakbay na ito. Sama-sama nating tiyakin na ang bawat Pilipinong senior ay nakakatanggap ng buong benepisyong karapat-dapat. Maraming salamat at ingat lagi.